Nagbanta si Donald Trump ng ganap na paglipol sa rehimen ng mga ayatollah sa Iran kung hindi sila makikinig sa mga nagpoprotesta. Ang mga protesta sa Iran ay kumalat sa buong bansa sa loob lamang ng ilang araw at nauwi sa totoong sagupaan laban sa kapangyarihan ng rehimen ng mga ayatollah. Naglalaban ang mga nagpoprotesta at pulisya. Nagpapaputok ng baril ang pulisya habang sinasakop at sinusunog ng mga nagpoprotesta ang mga himpilan at kampo ng militar. May ulat din ng unang nasawi sa mga nagpoprotesta. Kung titingnan natin ang mapa, makikita natin na buong bansa na ang sinakop ng mga protesta. Nagbanta ang Pangulo ng Estados Unidos na muling magpapakawala ng misail sa mga pasilidad militar ng Iran kung hindi titigil ang rehimen ni Ali Khamenei sa pagpatay sa mga nagpoprotesta. Sa parehong panahon, inihayag ng mga autoridad ng Iran na balak nilang ibenta ang bahagi ng kanilang arsenal ng mga misail at drone sa ibang mga bansa kapalit ng cryptocurrency na nagpapakita ng napakasamang kalagayan ng kanilang ekonomiya. Ngunit ang pangunahing tanong dito ay kung may tunay bang banta sa pagbagsak ng rehimen ng mga ayatollah sa Iran o magagawa pa rin ng mga autoridad na supilin ang protestang ito. Tara, pag-usapan natin ito ng sabay-sabay sa episode na ito. Ako si Alexi Pechi, pag-usapan natin ito sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Malaking tulong ito sa pagpapalaganap ng video at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News gamit ang link sa description. Pag-usapan natin isa-isa. Nagsimula ang mga protesta sa Iran noong Disyembre 28, ang dahilan ay ang krisis sa ekonomiya, pagbagsak ng pambansang pera at napakalaking implasyon. Ang $1 ng Amerika ay halos 1.5 milyong Iranian rial ang halaga. Nagprotesta muna ang mga nagtitinda, ngunit ang sigaw mula sa ekonomiya ay agad naging politikal. Gusto ng mga nagpoprotesta na mapatalsik si Ayatollah Ali Khamenei at maripaso ang pulisya ng Islamikong Republika. Dahil sa kaguluhan at sagupaan, sa puwersa ng seguridad, hindi bababa sa 8 ang nasawi ayon sa opisyal na ulat. Inihayag ni Pangulong Donald Trump ng United States ang kahandaang tumulong sa mga nagpoprotesta. Pero babalikan pa natin ito mamaya. Una, alamin muna natin, bakit nga ba muling nagprotesta ang mga Iranian? Magsisimula ako ng malayo para mas maintindihan ang buong larawan. Noong Setyembre 2025, ipinatupad muli ng United Nations ang mga parusa laban sa Iran na unang ipinataw noong 2006 dahil sa kanilang nuclear program at inalis noong 2015 bilang bahagi ng kasunduan sa nuclear ng Iran. Kung matagal na kayong subscriber ng YouTube channel ko, alam ninyo na ang karapatang mag-snapback ay nasa Pransya, Alemanya at Britanya. Hindi pumayag ang rehimen ng Ayatollah sa nuclear deal bago matapos ang tag-init. 3 bansang Europeo ang nagbalik ng buong parusa sa Iran sa Security Council ng United Nations. Nagdulot ng matinding pagbagsak ng halaga ng pera ng Iran ang pagbabalik ng mga parusa. Noong tag-init ng 2025, $1 ay katumbas ng halos 1 milyong rial. Pagsapit ng Disyembre, naging halos 1.5 milyon na. 3 taon na ang nakaraan, nasa 430,000 rial kada dolyar ang palitan. Noong 2005 bago ang mga parusa, 32,000 rial lang ang $1. Ngayon, inuulit ko, 1.5 milyon na. Kabilang sa mga pinaka-naapektuhan ng mga parusa at pagbagsak ng real ay ang mga nagtitinda ng mga mobile phone. Napilitan silang biglang magtaas ng presyo at nawalan sila ng karamihan sa kanilang mga mamimili. Noong Disyembre 28 sila mismo ang nagwelga at agad ding sumama ang ibang grupo ng nagbebenta. 5 taon ng 30 hanggang 40% kada taon ang implasyon sa Iran. Noong 2025 tumaas ng mahigit 70% ang presyo ng pagkain at 50% sa gamot. Noong taglagas, dumagdag pa ang pinakamatinding tagtuyot
sa 50 taon dahil sa kalamidad sa kalikasan at kawalan ng ulan. Pero lalong pinalala ng matagal ng pabaya at hindi maingat ng mga patakaran ng mga namumuno ang sitwasyon. Ito ay hindi makatuwiran at madalas walang kontrol na paggamit ng limitadong pinagkukunan ng tubig sa talampas ng Iran. Kadalasan, lahat ng ito ay ginagamit para sa programang nuklear. Bukod pa dyan, ang rehimen ni Ayatollah ay ginastos ang pera hindi sa komunikasyon, hindi sa teknolohiya, kundi sa armas. Akala mo, masama na ang sitwasyon, pero naranasan pa ng Iran ang 12 araw na digmaan noong Hunyo 2025. Sa unang araw, winasak ng Israel ang depensang panghimpapawid ng Iran, pinatay ang karamihan sa lider militar at mga pangunahing siyentipiko at inhinyero ng programang nuklear. Hindi lang pasilidad nuklear, kundi pati mga planta ng langis ang tinamaan ng pag-atake. Sa huling bahagi ng digmaan, sumali ang Estados Unidos sa Israel at nagbagsak sila ng malalakas na bomba sa bunker ng Fordo Nuclear Facility. Pagkatapos ng digmaan noong Hunyo, nagpatupad ang mga autoridad ng Iran ng ilang kaluwagan, lalo na't bihira na nilang parusahan ang mga kababaihang lumalabas ng walang hijab. Sa kabilang banda, lalong tumindi ang mga panunupil laban sa mga politikal na disidente. At isipin mo lang ito, noong 2025 halos 2,000 ang napatay sa Iran, samantalang dati, daan-daan lang ang mga bitay, ngayon umabot na sa halos 2,000. Sa madaling salita, lalo lang tumindi ang tensyon sa lipunan. Ang welga ng mga nagbebenta ng cellphone sa Al-Aidin Shopping Center sa Tehran noong Disyembre 28 ay agad naging demonstrasyon sa kalsada. Kinabukasan, agad kumalat ang protesta sa Grand Bazaar. Ito ay isang tradisyonal na sentro hindi lang ng ekonomiya, kundi pati na rin ng pampulitikang buhay ng kabisera ng Iran. Kumalat din ito sa iba pang malalaking lungsod. At ganito ngayon ang hitsura ng mapa ng mga protesta sa buong Iran. Halos agad-agad lumitaw ang mga pampulitikang sigaw sa mga protesta at talagang interesante ang mga ito. Halimbawa, ang sigaw na kamatayan sa diktador, babae, buhay, kalayaan, at ang pinakakapansin-pansin na panawagan, hindi Gaza, hindi Lebanon, ang buhay ko ay para sa Iran. At sa ilang lugar, nadagdagan pa ito ng mga sigaw na pumupuri sa dinastiyang Shah Pahlavi, na napatalsik noong Islamic Revolution ng 1979 at personal kay Shahzadeh Reza Pahlavi, ang formal na tagapagmana ng huling Shah, na ngayon ay umaangkin sa papel ng lider ng oposisyon sa Iran. Sa pagpapatapon, nakatira siya ngayon sa Estados Unidos. Ibig sabihin, may ilang nagpoprotesta na tahasang nagsabi, ibalik nyo sa amin ang Shah. Ayaw namin ng inyong Islamic Republic. Sinubukan ng mga otoridad na pakalmahin ang mga nagpoprotesta. Noong Disyembre 29 hinikayat ni Pangulong Masoud Pezeshkian ng Iran ang pamahalaan na dinggin ang lehitimong kahilingan ng mga nagpoprotesta. Noong ika-30 nag-alok ng pagpupulong ang pamahalaan sa mga kinatawan ng nagpoprotesta para magsimula ng dialogo. Noong ika-31 nagbitiw si Mohammad Reza Farzin, pinuno ng Central Bank na responsable sa matinding implasyon. Hindi gumana. Bakit kaya? Handang talakayin ng pamahalaan ni Pezeshkian ang mga isyong pang-ekonomiya, ngunit hindi ang pampulitika. Gayong naging usaping pampulitika na ang lahat ng protesta. Sa huli, gumamit na ng dahas ang mga autoridad. Noong ika-29 nagsimulang gumamit ng tear gas laban sa mga nagpoprotesta sa Tehran. At noong ika-31 ng Disyembre sa ilang mga lungsod ay gumamit na sila ng totoong bala. May video sa internet na nagpapakitang sunod-sunod ang pagpapaputok ng baril sa mga nagpoprotesta. May isang kapansin-pansing insidente sa Kurdish na lungsod ng Kudeshte. May napatay na batang lalaki na nagpoprotesta. Napag-alaman na ang binata ay miyembro umano ng kabataang milisya ng Corps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon at hindi sang-ayon sa kasalukuyang rehimen. Paano naman mangyayari na may taga-KSIR sa mga protesta? Hindi, imposible yon. Agad nilinaw ng autoridad na hindi pulis ang pumatay sa kanya kundi mismong mga nagpoprotesta. Ginamit itong formal na dahilan para pigilan ang mga protesta na kunwari ay pinatay ng nagpoprotesta ang miyembro ng kabataang KSIR. Kaya dapat pigilan ang mga nagpoprotesta kahit alam nating pulis ang pumatay sa kanya. 1, 2, pagsapit ng Enero 3 na puno ng protesta at kaguluhan ang halos lahat ng malalaking lungsod sa Iran. Minsan sinugod ng mga nagpoprotesta ang mga gusaling administratibo at himpilan ng pulisya. Madalas silang nakikipagsagupaan sa pulisya at inililigtas ang kanilang mga kasamahang inaresto. Hindi bababa sa 8, nagpoprotesta ang nasawi
kabilang na ang isang 15 anyos na binatilyo. Sa huli, pagsapit ng gabi ng Enero 1 sa oras ng Amerika, umaga na ng Enero 2 sa Iran. Sinulat ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos sa kanyang social media na trususyu ang sumusunod. Kung ang Iran ay magpapaputok at marahas na papatayin ang mga mapayapang nagpoprotesta gaya ng nakasanayan nila, tutulong ang Estados Unidos ng Amerika sa kanila. Handa kami at nakahanda para sa labanan. Paalala, ilang araw lang ang nakakaraan, bumisita kay Trump si punong ministro ng Israel Benjamin Netanyahu. At ayon sa hindi opisyal na impormasyon, bukod sa iba pa, nakipagkasunduan siya sa Amerikanong presidente tungkol sa mga bagong hakbang laban sa Iran na sinusubukang buhayin muli ang kanilang nuclear at missile program na nawasak noong digmaan ng Hunyo. At ngayon, hayagang sinabi ni Trump, nagbanta si Trump na dudurugin sila. Iyon mismo ang kanyang sinabi. Dito, nais kong bigyang diin ang mahalagang punto ng sitwasyong ito. Biglang lumitaw ang ulat mula sa Financial Times na ang Defense Agency ng Iran ay biglang nag-alok na ibenta ang ilan sa kanilang mga ballistic missile, drone, at iba pang mga sistema ng armas sa ibang mga bansa kapalit ng cryptocurrency. Ibig sabihin, ang Export Center ng Ministry of Defense ng Iran ay ipinoposisyon ang sarili bilang Export Division ng Ministry of Defense. Ayan, inilabas na nila at inilagay sa parang advertisement ang 3,000 produkto sa iba't ibang kategorya, kabilang ang mga armas, missile, aviation, maritime platforms, radar at optical systems. Ito ang mga kondisyon ng pagbabayad, napaka-interesante talaga. Sabi nila, ibebenta namin ito sa cryptocurrency para maitago at makaiwas sa sanksyon. Ito marahil ang unang pagkakataon na hayagang sinabi ng Iran na, pakinggan ninyo, mukhang kailangan naming ibenta ang ilan sa aming mga armas para kahit papaano ay makaligtas ang rehimen ng Ayatollah. Gusto ko lang bigyang diin ang mahalagang bagay para walang ilusyon sa itaas. Hindi pa nalalagay sa panganib ang kapangyarihan ni Ali Khamenei ng mga malawakang protesta sa Iran. Una, mahina at mas maliit ang saklaw ng mga protesta kumpara noong 2022. Noong 2022, totoo, malalakas ang protesta noon pero nasupil pa rin ng rehimen ni Ayatollah. Hindi pa rin nagamit ng rehimen ang lahat ng kakayahan nito laban sa mga protesta. Sa ngayon, ilang libong tao lang ang nagpoprotesta. At gaya ng alam mo, hindi ito sumasalamin kahit kaunti sa buong lakas ng rehimen ni Ayatollah. Sa tingin ko, magbabago lang ang sitwasyon kapag may senyales ng pagde-desert sa Islamic Revolutionary Guard Corps o kapag may mga tao sa loob ng rehimen na lumipat na sa panig ng taumbayan. Doon pa lang natin masasabi na, naku, delikado na talaga. Nayanig ang kapangyarihan ni Ali Khamenei dahil ang pangunahing pumipigil sa mga nagpoprotesta ngayon ay ang Islamic Revolutionary Guard Corps at Basij. Binubuo ang grupo ng mga kabataan, pakpak at panloob na puwersa ng seguridad na direktang pinamumunuan at kontrolado ni Ayatollah Ali Khamenei. Ang regular na hukbo sa Iran ay formal lamang. At kahit na pumabor ito sa panig ng mamamayan, hindi nito kayang labanan ang Islamic Revolutionary Guard Corps. Ipapaliwanag ko na matapos ang Islamic Revolution noong 1979 na buo ang mga armadong milisya na sumuporta sa rehimen at naging pundasyon ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Ibig sabihin, lahat ng mga milisyang ito ay naging isang estrukturang militar na siyang nagtitiyak ng seguridad ng rehimen sa loob ng bansa. Dagdag pa rito, sila rin ang nag-oorganisa ng mga proxy forces sa rehiyon. Lahat ng ito ay nagsimula pagkatapos ng Islamic Revolution. Pero ang regular na hukbong sandatahan ng Iran na tapat sa dating Shah ay nanatili sa kanilang pwesto. Parang, kumbaga, bilang pag-alala na lang sa kasaysayan. Pero ang rehimeng Ayatollah ay ipinadala sila para magbantay ng mga hangganan. Ibig sabihin, hindi naman ganoon kalayo dahil habang ang rehimeng ito ay nakikipagsabayan pa lang, hindi pa ito kayang mabuhay mag-isa. Sa ngayon, mukhang hindi pa magdudulot ng pagbagsak ng rehimeng Ayatollah ang mga protestang ito, gaano man katindi. Ayan, pero tingnan natin, maaaring magbago ang lahat sa kahit anong sandali, kaya kailangan nating tutukan ng mabuti ang sitwasyon. Dito ko ilalagay ang tutuldok, ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments, mag-subscribe, pindutin ang bell at i-like kung naging interesante at kapaki-pakinabang ang episode na ito. Suportahan ang YouTube channel na ito sa pamamagitan ng donasyon o pagiging sponsor gamit ang mga link at detalye. Sa description ng video, nakalagay, suportahan ang channel ni Alexi Pechi gamit ang anumang komportabling format.
Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta ninyo. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.